Binato na ni Pangulong Noynoy Aquino ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya mapapanagot na ngayon sa batas ang mga nasa likod na mga paninira sa internet. Pati na yung mga utak na mga illegal na gawain gaya ng identity theft, hacking at child pornography. Pero may mga tumututol din sa ilang probisyon ng cybercrime law na di umano isang uri ito ng censorship at invasion of privacy. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, dito nga daw sa bagong batas ito ang Cybercrime Prevention Act. Inaasahan ng gobyerno na mas mapapalakas ang laban at pagsugpo sa mga krimen sa computers at sa internet. Pero may ilang grupo na may pag-aalinlangan sa ilang probisyon nito. Sa Cybercrime Prevention Act of 2012, pinalawig ang definisyon ng ilang cybercrimes na wala sa mga dati ng batas. Ilan sa mga ito ang cyber-squatting o yung pagkuha ng domain name na nakaregister na at meron ng nagmamay-ari. Computer-related identity theft o paggamit, pag-iba o pagbubura ng identifying information ng isang tao o anumang grupo. Cybersex, ang direkta o didirektang pagpapakita ng sexual organs o sexual activity gamit ang computer na may kapalit na pabor o konsiderasyon. Unsolicited commercial communications o spamming na pagbibigay ng electronic messages para magbenta ng mga produkto na wala namang consent o pahintulot mula sa recipient, walang source at may mapanlinlang na impormasyon. Any privilege, any right is subject to abuse, di ba? Depende. And that's why meron tayong enforcement mechanism doon. Pinalalakas din ng batas ang parusa sa ilang krimeng ginawa sa pamamagitan ng computer. Halimbawa, child pornography at libel. Ang kagandahan nga nito with the passage of that law, nagkaroon talaga ng black and white, nagkaroon talaga ng batas na nakasulat, na talagang rektang tumutukoy doon sa mga tinatawag nating cybercrimes. Ang Kabataan Party List nagulat raw sa pagkakasama ng libel, lalo pat sinulong nila ang pagtatanggal nito kasama na ang cyber defamation at threats. I-martial law nga ang bansag nito sa bagong batas, lalo pat ngayon hindi lang media kundi ang publiko, yung mga nagbablog o nagtutweet, pwede na rin daw makasuhan. Lahat na ng gumagamit ng internet, ng computer systems, pwedeng maakusahan ng libel. It could restrict, it could curtail freedom of expression in the country. Ano ibig sabihin ito? Gagamitin ito to silence the critics in the government? Pero ayon sa eksperto sa cybercrimes, meron naman daw pamantayan bago pa maituring na libelous ang isang pahayag sa computer o internet. At mapoprotektahan pa rin naman daw ang freedom of expression kung kontra sa isang public figure o event ang mga gagawing pahayag. Define niya na sa malicious imputation of a vice, crime, or defect. No? So essentially nga parang paninirang puri against sa isang tao. Basta fair comment on public events. Ano yun? I think pasok yun. Pero may ilang provision raw sa anti-cybercrime law na posibleng may paglabag sa privacy or right to due process. Halimbawa ang provision ito sa real-time collection of traffic data kung saan papayagan ng law enforcement agencies na makakuha ng impormasyon sa mga activity ng isang computer o smartphone. Pwede mag-surveillance yung law enforcement agencies nang wala man lang warrant. Pwedeng i-collecta yung data na yan, traffic data ng PNP at saka ng NBI nang walang warrant. Nakakabahala rin daw ang probisyon na kahit base lamang sa prima facie evidence ng paglabag sa batas na ito, pwede nang ipag-utos ng DOJ ang pag-restrict o pag-block ng access sa computer data, halimbawa raw sa isang website. Kung ma-determine nila isang site, either infringing or whatever, violates libel, ibablock nila. So parang naging censor ngayon ng DOJ. Parang hindi yata maganda yon. For a government which claims transparency to be its priority, for a government which claims openness na sa pamamahala, instead of cybercrime, sana freedom of information. Jessica, umaasa rin naman itong mga na-interview natin na pag nilabas na yung implementing rules and regulations nga nitong batas ay mas magiging malinaw na at mas magiging defined or maa-address naman yung iba nilang pag-aalinlangan. Samantala, may parusa itong violation itong act na ito. Depende sa kung anong krimen. May katapat yan na penalty sa jail at ganun din yung fines of about 200,000 to 500,000 pesos, Jessica. Okay, Ruth, pero itong lahat ng debating ito parang moot and academic na kasi
it's already a law. Ang tanong ko, nung bang pinagdidiskusyonan ito sa Kongreso, ay narinig ang lahat ng mga arguments na naririnig natin ngayon? Jessica, kanina nga tinanong natin si Representative Palatido kung nag-object ba sila nung dinidinig yan sa plenary. At sinabi naman nila, sinabi rin nila yung mga points na yan nila. Actually, sinasabi niya, since 14th Congress, isa na siya dun sa nag-interpellate when it comes to this topic. Pero nga nagulat na lang daw sila na dun sa lumabas na version, isa sa mga versions na lumabas sa Senate, ay lumabas yung cyber libel. Pero in-adopt na rin daw yun ng House. Pero umaasa sila na maa-address pa rin naman daw yung concerns dun sa pag-draft ng IRR kasi may representatives naman dyan, both House and Senate, and also yung implementing agency, which is the DOJ, Jessica. Okay, napaka-relevant lang itong isyong ito ngayon kasi because of the protest in Islamic countries against the allegedly Prophet Muhammad na video or film clip. At sa ibang bansa ay blinak na itong video na ito. Sa Pilipinas, sinabi ng ating gobyerno, hindi nila ibablock. Tama, Jessica. Ang sinasabi naman is it's up to, at this point, di ba, bago pa man ilabas itong batas, if I remember correctly, ang sinasabi ay it's the MTRCB who will decide on that movie. Pero siguro, dahil nga meron na tayong batas, mas magiging masusi yung pag-aaral dito ng ibang ahensya pagdating sa ganyang klase ng censorship, especially on the internet and on the use of computers, Jessica. Okay, hindi lang ako sigurado kung yung MTRCB ba ang tamang agency sa gobyerno who has jurisdiction over the internet kasi movie television review lang yun eh. Tama, Jessica. Kaya nga parang sinasabi nila mas magiging malinaw daw dahil nga dito sa batas na ito. Pero hindi pa rin naman siya talaga strictly mai-implement for now dahil kailangan pa yun i-publish and they still have to come up with the IRR, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.